Ang unang ginawa ko matapos mag-reinkarnasyon bilang baboy, ay lamunin ng todo ang 200 gin na pakain ng baboy. Hanggang maging ako ang pinakamatabang baboy sa kulungan. Akala ng mga bik sa paligid ay nabaliw ako. Dahil mas tumataba mas madaling katayin. At mas madaling ipadala para magparami. Mas masahol pa ito kaysa sa mamatay. Ngunit ang hindi nila alam, ay nagising ko ang sistemang paglunok at ebolusyon. Basta kumain ay patuloy akong lalakas. Bagamat mabagal ang pagtaas kapag pakain lang. Pero ligtas naman ito. Akala ko ay maaabot ko ng maayos ang 1,000 gin para mag-evolve. Ngunit hindi ko inasahan ang pagdating ng 2 tao. Na sumire sa aking plano. Isang batang babae ang humihila sa kamay ng malaking lalaki habang naglalambing. Ang namumulang mata niya ay pasulyap-sulyap sa akin. Tatay, huwag mong patayin si Dabay. Mabait siya, ngunit walang pagbabago sa mukha ng malaking lalaki. Huwag kang mag-alala, hindi siya papatayin. Matagal nang nakaayos ang bentahan sa palengke ng karne. Kapag malapit na ang bagong taon ay ibebenta na siya. Pagkatapos marinig ang usapan nilang dalawa, bigla kong naramdaman na hindi na masarap ang pakain sa bibig ko. Pero mabuti na lang ay malayo pa ang bagong taon. Basta makamit ko ang ebolusyon bago iyon. Tiyak na may paraan para makatakas sa babuyan na ito. Kaya sa loob ng 2 buwan ay baliw akong bumilis kumain. Pipino man o kalabasa, lahat ay isinusubo ko agad. Ngunit dahil puro mababang enerhiya ang kinakain ko, kaya hindi halata ang pagtaas ng mga katangian. Bagamat kumpara sa ibang alagang baboy, isa na akong higanti, ngunit kung lalaban sa mga tao, wala pa akong sapat na kakayahan. Habang iniisip ko ito, muling dumating sa harap ko ang malaking lalaki kasama ang ilang lalaki. Nang makita ng malaking lalaki na lalo pa akong tumaba, agad niyang kinawayan ang mga tao sa likuran. Mga kapatid, tumulong muna kayo, kapag naikarga na ang baboy ko sa sasakyan, ililibre ko kayo ng masarap, kahit anong pilit kong lumaban. Hinayla pa rin nila ako palabas ng babuyan sa buntot. Nang makita ko ang truck na may bakal na kulungan, nanlamig bigla ang puso ko. Kung ordinaryong truck pa sana ay may tsansang tumakas. Pero ang ganitong truck na may bakal na kulungan, tuluyang dinurog ang lahat ng pag-asa ko. Ngunit nang ikinarga na ako sa truck, napansin kong hindi nila nilagyan ng kandado ang kulungan, kundi isang simpleng pasak lamang ang ginamit. Ito na ang huling pag-asa ko para makatakas, upang hindi mahalata ng mga tao. Hinintay kong makapasok muna ang truck sa highway. Saka ko ginamit ang dila ko para itulak ang dulo ng pasak. Nang malapit nang bumukas ang kulungan, bigla kong napansin ang isang problema. Ang syudad ay puno ng mga tao. Hindi ito angkop para sa aking ebolusyon. Kailangan kong makahanap ng kagubatan o kabundukan upang maiwasan ang sagupaan sa mga tao. At habang mas bihira ang bakas ng tao, mas angkop ito para sa tahimik na pag-unlad ko. Naghintay ako ng mahigit kalahating oras. Hanggang sa makita ko ang tamang lugar. Isang malawak na hanay ng kabundukan at gubat. Punong-puno ng malalaking punong kahoy. Kapag nakapasok ako sa sinaunang kagubatang ito, kahit pa daan-daang tao ang pumalibot, hindi na nila ako mababawi. Kaya ginamit ko ang dila ko upang matanggal ang pasak. Sabay tinulak ko ng malakas gamit ang hulihang mga paa. At tumalon mula sa mabilis na umaandar na truck. Pagbagsak ko ay nabaluktot ko ang bakal na harang. Pagkatapos ay gamulong pababa sa matarik na dalesdis at nahulog sa ilog. Buti na lang mataas ang lakas at tibay ko. Kaya hulihang paa lang ang nasugatan. Dahil natatakot akong matuklasan ng mga tao, wala akong inaksayang kahit isang segundo at gumapang palabas ng sapa. Pagkatapos ay sumuot sa kagubatan sa unahan. Balak ko sanang maghanap ng tagong lugar para makabawi. Ngunit sa ilalim ng malaking puno sa unahan, may isang maitim na halamang. Biglang umagaw ng aking pansin. Sa maitim nitong ugat ay may mga sanga at berdeng dahon. Ito ay ang mahalagang halamang gamot na Hishowo. Habang babuka na sana ang bibig ko para lunukin ang Hishowo. Isang higanteng uod na kalahating metro ang haba, ang biglang lumabas mula sa likod ng puno. Ang mahaba nitong itim at pulang katawan ay mabilis na lumapit sa akin. Kapag nakagat ako ng bagay na ito, kahit elepante ay tiyak na babagsak. Buti na lang higit 2 metro na ang laki ng katawan ko. Kaya humiga lang ako at gamulong ng ilang beses. At tuluyang naduraj ang higanteng uod. Tiningnan ko ang wasak na laman sa lupa. Biglang may pumasok na ideya sa isip ko. Napakalaking uod nito ay isang kayamanan. Kung lulunukin ko ito, tiyak na lalaki ng malaki ang lakas ko. Sa pag-iisip na iyon, mabilis kong nilunok ang higanteng uod. Kasabay nito, tumunog ang boses ng sistema sa aking tainga. Uri, alagang baboy, kasalukuyang timbang 480 gin. Tibay 6, lakas 16. Unang paglunok ng hayop, nagising ang kasanayang lunok higop. Maaaring direktang higupin ang pagkain para lunukin. Malaking pagtaas sa dami ng nalulunok. Upang subukan ang epekto ng lunok higop, binuka ko ang bibig ko patungo sa Hishowo sa di kalayuan.
Sa susunod na segundo, biglang lumipad papunta sa akin ang Hishouwo. Habang lumilipad ay patuloy pa itong lumiit. At sa huli ay nalunok ko ito sa isang subo. Agad kong naramdaman ang pamamanhid sa hulihang paa ko. Ang sugatang hulihang paa ay mabilis na gumaling. At ang lakas at tibay ko ay tumaas pa ng 2 puntos. Lakas 18 at ang timbang ko ay umabot sa 500 jin. Lakas 18 ramdam ko ang walang humpay na lakas sa katawan ko. Lakas 18 hindi ko mapigil ang matuwa. Ang kagubatang ito ay tunay na kayamanan ko. Matapos kumain malapit sa mga puno ng 2 araw, umabot ang timbang ko sa 600 jin. Ngunit paliit ng paliit ang benepisyo ng mga pagkain sa paligid. Kaya nagpa siya akong pumasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Nang makarating ako sa tabi ng isang maliit na ilog, binuka ko ang bibig ko patungo sa mga isda sa tubig. Sunod-sunod na lumipad ang mga isda papasok sa bibig ko. Malaki ang itinaas ng lakas ko. Kaya humiga na lang ako sa tabi ng ilog. Tuwing may lalapit na isda ay agad kong nilulunok. Ngunit matapos makalunok ng sapat na dami ng isda, hindi na muling tumaas ang lakas. Sa halip ay ang tibay ang patuloy na tumataas. Kasabay ng patuloy na paglamon ng mga isda, unti-unting naging kayumangging pula ang dati kong batang katawan. Tumubo rin ang matutulis na pangil sa magkabilang gilid ng bibig. Kasabay nito ay muling tumunog ang boses ng sistema. Uri mabangis na baboy, kasalukuyang timbang 650 jin. Tibay 30, lakas 50, matapos bumalik sa anyong mabangis na baboy. Halos umabot na sa 3 metro ang laki ng katawan ko. Hindi na halata ang pagtaas mula sa paglamon ng maliliit na isda. Kaya nagpa siya akong magtungo pa sa mas malalim na bahagi ng gubat. Ngunit hindi pa ako nakakalayo. Biglang may umalingaw-ngaw na alulong ng lobo sa di kalayuan. Naglakad ako patungo sa direksyon ng alulong. At nagtago sa loob ng isang masukal na palumpong. Isang grupo ng mga lobo ang umaatake sa 2 itim na oso. Sa pangkalahatan, hindi talaga kayang talunin ng mga lobo ang oso. Ngunit ang munting itim na oso sa tabi ng ina ay naging pabigat. Upang protektahan ng anak, hindi makakilos ng basta ang malaking oso. Sa sandaling iyon, isang halos 2 metrong pinunong lobo ang nakapansin sa akin. Ngunit nang makita ang laki ng katawan ko, hindi siya naglakas loob umatake. Subalit ilang segundo lamang ang katahimikan. Winasiwas ng itim na oso ang napakalaking paa nito. At pinalipad ang isang mabangis na lobo. Pagkatapos yumalulong ang pinunong lobo, pinangunahan nito ang mga lobo sa pagkontra-atake. At inutusan pa ang ilang lobo na salakayin ako. Nakita ko ito at bahagyang nag-ipon ng lakas ang hulihang paa ko. Isang malakas na pagsugod lamang, ay napalipad ko ang 3 lobo. Tinitigan ng pinunong lobo ang mga napatay na kasama, at nagpakawala ng mahabang alulong. Pagkatapos ay mabilis na umatras kasama ang grupo papasok sa kagubatan. Tumingin sa akin ng malalim ang malaking oso. Saka rin isinama ang anak at pumasok sa kagubatan. Binuka ko ang bibig ko at sinipsip ang mga bangkay ng lobo sa lupa. Umabot ang timbang ko sa 700 jin. Kasabay nito ang tibay at lakas ay umabot sa 70 at 80. Matapos mabusog, marahan akong nagpatuloy patungo sa mas malalim na bahagi. Ngunit biglang may lumitaw na patibong sa unahan. Agad kong naramdaman na may mali, dahil iisang uri lamang ng tao ang naglalagay ng patibong sa kailaliman ng gubat. Sila ay mga mangangaso. Habang iniisip ko ito, biglang may umalingaw-ngaw na ungol ng tigre sa di kalayuan. Tila ang target ng mga mangangaso ay ang tigre. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya akong harapin sila, dahil maaaring ilagay nila sa panganib ang aking kaligtasan. Pero hindi ko balak na harapin sila ng harapan. Kahit sa kasalukuyan kong laki, malamang ay kakayanin ko ang 2 putok. Hindi pa rin ako maaaring basta sumugod. Masyadong delikado iyon. Kaya plano kong hanapin muna ang kampo ng mga mangangaso. At hintayin ang gabi, saka ko sila wawakasin sa isang marahas na pagsalakay. Matapos mabuo ang plano, nagtungo ako sa direksyon ng ungol ng tigre. Ngunit pagdating ko sa lugar, 5 mangangaso na lamang ang nakita kong magkakasama. May isang plastik na supot sa tabi ng kanilang mga paa. Isang makapal na buntot ng tigre ang nakalabas sa bunganga ng supot. Tila napatay na nila ang tigre. Ang aking pinahusay na 5 pandama ay nagbigay daan upang malinaw kong makita ang anyo ng 5 lalaki. At malinaw ko ring marinig ang kanilang usapan. Ang mangangaso sa gitna ay ngumiti habang nakatingin sa plastik na supot. Kapag naibenta na natin ang tigre, makakabalik na tayo sa bansa ng Sakura para magpakasaya. Magpapahinga muna tayo rito ngayong gabi. Aalis tayo bukas ng umaga. Ang isa pang mangangaso ay ngumisi ng bastos. Pagbalik natin, una tayong magpapakasasa sa pinakamahal na nightclub. Ikatlo, ano nga ba ang sabi mo noon tungkol sa Golden Hand? Tumango ang lalaking tinatawag na ikatlo. Hindi lang maganda ang kalidad doon. Marami ring mga estudyante sa kolehiyo. Alam mo naman, habang pinapakinggan ko ang usapan nila, biglang sumiklab ang galit sa dibdib ko. Ang pagpatay sa kanila ay maituturing na paglilinis ng lipunan.
Pagsapit ng gabi, nag-iwan sila ng isang bantay at pumasok sa mga tolda. Ang natira ay nagbantay. Tahimik akong lumapit sa kampo. Pagkatapos ay ramagas ako patungo sa nagbabantay na mga ngaso. Hindi pa siya nakakapag-react. Nabangga ko na siya at napalipad ng mahigit 6 na metro. Pagkatapos ay bumagsak ng malakas sa lupa. Ang malakas na ingay ay gumising sa ibang mga ngaso. Ngunit kakalabas pa lamang nila sa mga tolda, ay lahat na sila ay napalipad ko. Pagkatapos nito, tinapakan ko pa ang ilang bangkay ng ilang beses. Saka ko lamang itinuro ang tingin sa itim na plastik na supot sa tabi. Binuksan ko ang plastik na supot gamit ang aking mga pangil. Isang buong Siberian tiger ang lumitaw sa harap ko. At sa tabi nito, ay may isang bangkay ng kayumangging oso na mas malaki pa sa akin. Nang makita ito ay agad akong natuwa. Kung malulunok ko ang kayumangging osong ito, maabot ko na ang kondisyon para sa ebolusyon. Sa sandaling iyon, may biglang dumating na bahagyang tunog mula sa di kalayuan. Tumingin ako sa direksyon ng tunog. At nakita ko roon ang isa pang maliit na plastik na supot. Lumapit ako rito nang may pag-uusisa, at agad ko itong binuksan. 2 payat at batang tigre ang aking nakita. Ngunit wala akong balak na lunukin din sila, dahil halatang kaunti lamang ang laman nila. Kahit kainin ay hindi gaanong tataas ang enerhiya. Kaya bumalik ako sa tabi ng kayumangging oso. At binuka ko ang aking bibig patungo rito. Ang napakalaking bangkay ng kayumangging oso ay patuloy na lumiit sa harap ko, hanggang sa tuluyan ko itong malunok. Kasabay nito, tumunog ang abiso ng sistema sa aking tainga. Ang timbang ng host ay tumaas sa 1,000 gene. Natugunan na ang kondisyon ng ebolusyon. Pagkarinig nito ay gumalaw ang aking isipan. Nagsimulang mag-evolve ang sistema. Sa sumunod na segundo ay naramdaman ko na may manipis na init na biglang umusbong sa buong katawan ko. At unti-unti itong humahalo sa hangin sa paligid. Patuloy na lumalaki ang aking katawan. Sa kayumangging balahibo, ay nabalutan ng isang patong ng matigas na itim na baluti. Ang mga pangil ko ay biglang humaba hanggang 50 sentimetro. Matapos makumpleto ang ebolusyon, agad kong tinawag ang sistema. Sistema, tingnan mo ang aking mga katangian. Kakasabi ko pa lamang, biglang lumitaw ang panel ng sistema sa harap ko. Uri itim na baluting baboy, timbang 1,400 gene. Lakas 300, tibay 300, nagising na kasanayan, itim na baluti. Itim na baluting bumabalot sa buong katawan. Nakaka-immune sa karaniwang pisikal na pinsala. Pagkakita ko nito ay labis akong natuwa. Kung gagamitin ko ang itim na baluti, tiyak na aabot sa nakakatakot ang pagtaas ng lakas. Mas mahalaga pa ay wala ng kahinaan ang buong katawan. Dagdag pa ang sarili kong timbang. Kahit tangke ay kaya kong durugin. Kung malulunok ko pa ang Siberian tiger, hindi ko alam kung muling tataas ang aking lakas. Sa pag-iisip nito ay dahan-dahan akong lumapit sa Siberian tiger. Ngunit hinarang ako ng 2 batang tigre. Umungal ako sa kanila ng galit, ngunit hindi sila umatras. Bagkus ay nanatili sa harap ng kanilang ina. Nakaramdam ako ng bahagyang pag-aalangan. Ang 2 ito ay may talino rin. Kung magagawa kong gawin silang mga tauhan, baka makatulong sila sa akin sa hinaharap. Kaya naglakad ako patungo sa isang bakanteng lugar, at naghukay ng isang malaking hukay gamit ang aking mga pangil. Pagkatapos ay kinalagad ko roon ang bangkay ng Siberian tiger. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik ako sa tabi ng 2 batang tigre. Nanahimik muna ang 2 batang tigre, at sa huli ay masuner ang sumunod sa likuran ko. Pagkatapos ay pumasok muli ako sa loob ng tolda, at agad nagsimulang maghanap ng mga kailangang gamit. Bagamat nagkubli na ako sa kailaliman ng bundok, mahalaga pa rin sa akin ang balita mula sa labas. Dahil kapag alam ko ang galaw ng mga tao, masisiguro ko ang aking kaligtasan sa bundok na ito. Kaya kailangan ko rin ng isang cellphone, pati power bank at generator. Sa huli hindi ko lang nahanap ang mga iyon. Nakakita rin ako ng isang talaarawan ng mga mangangaso. Nakatala rito ang eksaktong lokasyon ng maraming dambuhalang hayop. Ang pinaka nakaakit ng pansin ko ay isang sawa sa timog ng gubat na may habang halos 10 metro. At isang itim na tigre na lampas 5 metro ang laki. Mabilis akong nagkwenta. Ang talino ng 2 hayop na iyon ay tiyak na mas mababa sa akin. At ang lakas nila ay malamang mas mahina rin. Dahil ako ay isang nilalang naganap ng nag-evolve. Kahit harapin ang tangke ay may kakayahan akong lumaban. Kung malulunok ko rin sila, tiyak na tataas muli ng isang antas ang aking lakas. Nang maunawaan ko ito, muli kong tinawag ang sistema. Sistema, ilang gene ang kailangan para sa susunod na pag-upgrade. Sa sumunod na segundo ay tumunog ang boses ng sistema. Kung nais ng host na muling mag-upgrade, kailangang umabot sa 20,000 gene ang timbang. Ang lakas at laki ng katawan ay dapat umabot sa 2,000 puntos. Pagkarinig nito ay napabuntong hininga ako sa isip. Gaano karaming pagkain ang kailangan ko para umabot sa 20,000?
Sana sapat ang dami ng hayop na nakatala sa tala-arawang ito. Pagkatapos ay isinilid ko ang lahat ng gamit sa bag. Sabay isinama ang 2 batang tigre. At nagtungo sa timog ng gubat. Sa daan ay patuloy akong lumulunok ng mga hayop na aking nakakasalubong. Biglang sumirit ang timbang ko hanggang 3,000 gin. Malaki rin ang itinaas ng lakas at laki ng aking katawan. Kahit ang 2 batang tigre na kasama ko, ay tumaba rin ng husto. Ngayon ay mayroon na silang anyo ng magiging hari ng gubat. Pero sa harap ko ay 2 munting sunod ng sunod. Sa huli ay umasa ako sa GPS ng cellphone. At matagumpay na nakarating sa timog ng gubat. Sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman ang isang matinding intensyon ng pagpatay mula sa di kalayuan.